Magandang araw po, Miss Terry, at sa inyong mga taga-subaybay. Ako nga po pala si Paul, 22 taong gulang. Bago ko po simulan ng aking kwento, ay gusto ko na pong magpasalamat kung sakaling mapili niyong basahin itong karanasan ko noong grade 9 ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, ako po ay may kagwapuhan at masasabi kong lapitin ng mga babae. Pero hindi ko alam na ang itsura ko pala ang magdadala ng kapahamakan sa akin. Bagong pasukan po iyon at ako nga ay nasa grade 9. Marami sa mga kaklase ko ang excited dahil panibagong yugto na naman ng school year. May mangilan-ngilan ding new students o transferee. At isa na nga doon ang isang tahimik na babae na itago na lang natin sa pangalang Cheryl. Aaminin kong may kagandahan rin po itong si Cheryl, Miss Terry. Kaso nga lang, napansin kong parang kakaiba siya dahil sobra ang tahimik niya at tila walang kaibigan. Kapag nakikita o nakakasalubong ko siya tuwing break time ay wala siya laging kasama. Tuwing uwian naman ay mag-isa pa rin siya. Isang dahilan, Miss Terry, kung bakit napukaw niya ang atensyon ko ay dahil madalas mahuli namin siyang nakatitig sa akin. Oy pre, nakatitig na naman sa'yo yung bagong estudyante oh. Ay! Oo nga Paul, napapansin ko. Madalas nga yang nakatingin sa'yo. Lapitan mo na pre oh, habang nag-iisa siya. Mga sira talaga kayo. Tantanan nyo nga ako. Wala akong interest ngayon sa love life, no? Umismid naman ang mga kaibigan kong sina Brian at Edwin na tila hindi naniniwala sa sinabi ko. Sanay naman akong tinititigan ng mga babae sa school. Hindi naman sobrang dami ang nagkakagusto sa akin. Ngunit meron talaga na pangilan-ngilan na nahahalata ko talagang may gusto sa akin. Ang titig nila ay halatang kinikilig. Minsan naman ay may pagkamalagkit. Normal na titig ng isang nagkakagustong babae. Ngunit ang kay Cheryl ay masasabi kong medyo nakakakilabot at nakakailang. Matalim ang mga tingin niya sa akin. Nakakadagdag pa sa talim nito ang makapal niyang kilay at medyo nangingitim na mata. Nakakaramdam ako ng kakaiba pag nahuhuli ko ang tingin niya, Miss Terry. Pero dahil abala naman ako noon sa mga gawain sa eskwela, nababaliwala ko ito. Isang araw ay nasa kantin kami at nagre-recess kaming magkakaibigan. Grabe pre, mukhang patay na patay talaga sa'yo yung Cheryl oh. Nakatingin na naman. Oo nga. Baka mamaya magulat na lang kami. Tunaw ka na pre. Hoy Edwin, ikaw ang patay kay ma'am kapag hindi ka nakasagot mamaya sa recitation kung ano-ano kasi inaatupag mo. At ikaw naman Brian, gusto mo sa'yo ko na lang ireto si Cheryl. Total, hindi mo pa nararanasang magka-girlfriend, di ba? Pang-aasar ko sa kaibigan ko. Baliw! Ayoko nga no. Kahit maganda siya hindi ko siya gusto. Ang creepy kaya niya. Oh, yun naman pala eh. Bakit pinipilit niyo siya sa akin? Mga baliw talaga kayo. Teka nga, mag-CR muna ako. Magkita-kita na lang tayo sa room ha. Sabay tayo ko at dumiretso na sa boys restroom. Nasa dulo ang CR ng mga lalaki, Miss Terry. Nag-bell na kasi kaya halos lahat ng estudyante ay pabalik na sa kani-kanilang classroom kaya mag-isa na lang akong naglalakad. Tila may nararamdaman ako na papalapit sa akin, ngunit paglingin ko ay wala naman.
Nakapasok na ako at natapos na sa aking gagawin nang biglang lumitaw sa harap ko si Cheryl. Sumunod pala siya sa akin at pumasok pa sa loob ng CR ng lalaki. Hala, bakit nandito ka? Sa kabila ang pambabae bawal ka dito, panlalaki to. Anya ko sa kanya. Siya naman ay titig na titig sa akin. Lumapit dahan-dahan ang kanyang mukha sa akin. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong mahalin ka? Ha? Mahalin? Ito nga lang yung unang pag-uusap natin. Mahalin agad? Hindi ba pwedeng friends muna? Hindi ako nakikipagbiruan. Gusto kita at kailangang gustuhin mo rin ako. Pero kung hindi ka makakasagot ngayon, bibigyan kita ng panahon. Tapos, babalik ako. Agad siyang tumalikod at dumiretso na sa labas. Naiwan akong nakanganga at tulala. Hindi nag-sink in sa akin ang mga sinabi niya agad. Seryoso ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Ngayon ko nga lamang narinig siyang magsalita. Napaka-weirdo pa ng mga sinabi niya. Ilang araw ang nakalipas. Madalas ko siyang makasalubong. Para bang inaabangan talaga niya ako. At sa bawat titig niya, lagi siyang parang nag-aabang ng sagot. Break time ulit nun at nahuli na naman ako sa pagpunta sa banyo. Sumunod na naman pala siya sa akin sa loob at tila naiinis siyang nagtanong. Ano? May sagot ka na ba? Tatanggapin mo ba yung pag-ibig ko? Hahayaan mo bang mahalin kita? Cheryl, please lang. Kung anong trip mo, itigil mo na. Tsaka, kung seryoso ka, wala akong gusto sa'yo. Hindi naman kita talaga kilala. Please lang, huwag mo na akong kulitin. Ang matalim niyang tingin ay biglang nagbago, Misteri. Biglang napuno ang mata niya ng kalungkutan at tumulo ang luha mula rito. Doon ko napagtanto na nakasakit ako ng tao. Nasaktan ko ang damdamin niya, Misteri. Hindi ko rin sinasadya yung mga nasabi ko. Nakukulitan na rin kasi ako sa kanya at naiirita na ako sa palaging pagtitig niya. Pati mga kaibigan ko ay walang sawa sa pagtutukso sa akin dahil sa kanya. Kaya siguro nasabi ko ang mga bagay na yun. Ngunit bahagya akong nagsisi nang makita ko na umiyak siya. Napakasama mong tao. Magbabayad ka sa mga sinabi mo. Humihikbi na sabi niya, sabay takbo palabas ng banyo. Aaminin kong nakonsensya ako ng bahagya, Misteri, pero parang nakahinga na rin ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay may natapos na problema dahil sa wakas ay nadiretsa ko na rin siya. Binaliwala ko rin yung mga sinabi niya. Pero kung akala ko ay natapos na ang aking problema, mali ako. Dahil doon lang pala ito magsisimula. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Kakagaling ko lang noon galing school. Nakaramdam ako ng masama. Parang may tumutusok sa aking utak ng mga oras na yon. Sobrang kirot at mapapaiyak ka na lang talaga. Hindi ko alam ang dahilan dahil ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maya-maya ay parang bumaligtad ang sikmura ko. Agad akong nagsuka at laking gulat ng mga magulang at kapatid ko nang makita nilang may lumabas na mga bulate o uod mula sa aking mga bibig. Gumagalaw pa ito nang makita ko sa sahig, Misteri. Tuloy-tuloy ang pagsusuka ko at hindi na lamang mga uod ang nakikita naming lumalabas sa akin, kundi iba't ibang uri ng mga insekto. Halos himatayin ang nanay ko sa mga nakikita niya. Napapasigaw rin sa takot ang mga kapatid ko. At ang ama ko ay awang-awa na rin sa akin dahil sobra na ang panghihina na nararamdaman ko. Parang nagdidilim na ang aking paningin at hindi na ako makabangon. Nabarang ang anak natin. Dalhin natin siya kay Tatang Simpson. Nanganganib ang buhay niya kung tutunga nga lang tayo rito. Si Tatang Simpson ang albularyo na kilala sa aming lugar.
Bata pa lamang ang mga magulang ko ay nanggagamot na ito. Hanggang sa magkaasawa na sila at magkaroon ng sariling pamilya ay patuloy pa rin ito sa panggagamot. Yun nga lang ay matanda na ito. Ngunit kahit ganoon ay malakas pa rin ito at mas lalong gumaling dahil sinanay ng panahon. Malala ang ginawang pambabarang kay Paul. Mukhang may matinding galit sa kanya ang gumawa nito. Napaiyak ang aking ina sa narinig mula kay Tatang Samson. Nung mga panahon na yon, Misteri, ay kalunos-lunos na ang kalagayan ko. Hindi na ako makadilat ng mga oras na yon at may lumalabas na dugo sa aking mga mata. Gumawa si Tatang Samson ng tila pangontra. Halo-halong langis, mga dahon at kung ano-anong bagay ang laman nito. Habang ipinapahid iyon ni Tatang ay siya namang pagpupumiglas ko. Nakikita ng mga magulang ko kung paano ako manlaban sa ginagawa ng albularyo. Sabi nga nila, Misteri, ay para daw akong nasasapian. Nagduda sila kung nabarang daw ba talaga ako o nasasapian dahil kahit 6 na lalaki na ang pumipigil sa akin ng mga oras na yon ay nagagapi ko daw sila. Napakalakas ko daw, Misteri, kaya natagalan din si Tatang Samson na gamutin ako. Malakas at parang may sa demonyo ang gumagawa nito kay Paul. Parang may kumokontra sa kanyang masamang elemento. Mahabaging langit! Tulungan niyo po ang anak ko! Iyak ng aking nanay habang pinapanood akong nagwawala. Sa tagal kong pag-aalbularyo ay isa ito sa pinakamalakas na naengkwentro ko. Ngunit huwag kayong mag-alala. Magagapi natin ito at gagaling si Paul. Gagawin ko ang lahat para maligtas siya. Wika ni Tatang Samson. Ilang oras ang nakalipas at ako nga ay nagamot na. Tumigil na ang paglabas ng mga dugo sa aking mata at hindi na rin ako sumusuka o nagwawala. Mas makakabuti kung magpapahinga muna ang bata at sana mahanap kung sino man ang may gawa nito. Mas maigi kung makakahingi siya ng tawad o makikiusap kayo para hindi na ito maulit pa. Sigurado akong may taong nagagalit sa kanya o mayroon siyang nagawa ng hindi nito nagustuhan. Isang linggo ang nakalipas at umayos na ang pakiramdam ko. Pumasok na agad ako ng eskwela. Ang dami ko ng absent noon at malapit na ang quarterly exam kaya kailangan ko na talagang maghabol. Habang ako ay nasa klase, lumilipad pa rin ang isip ko. Hindi pa rin ako makamove on sa nangyari sa akin. Pinag-iisipan ko kung may nakaaway o nakaalitan ba ako o ang aking mga magulang. Parang wala naman. Mababait sila at palakaibigan. Ako naman ay tamang kwela lang dito sa eskwelahan. Ngunit biglang pumasok sa isip ko si Cheryl. Siya lamang talaga ang naisip ko na may sama ng loob sa akin. Napabuntong hininga ako kasi hindi ko naman akalain na ang isang babaeng kaklase ko ay makakagawa ng ganong klaseng pambabarang. Parang hindi maarok ng utak ko na mayroong ganon. Pero kailangan kong malaman ng totoo, Misteri. Sa tagal ng aking pagmumuni-muni ay nakumbinsi ako na wala nang ibang gagawa noon kundi si Cheryl. Sigurado ka ba dyan, pre? Si Cheryl ang gumawa sa'yo niyan? Wala na akong ibang maisip, pre. Siya lang yung may rason para gawin yun. Siya lang yung naiisip ko na may sama ng loob sa akin. Grabe naman! Ano ba kasing mga sinabi mo, pre? Baka naman pinaasa mo noong una, tapos bigla mong binasted. O kaya baka naman ginayuma mo. Baliw ka ba? Anong ginayuma? Ako pa ginawa mong mangkukulam, ha? At saka bakit ko naman paaasahin yun? Hindi ko kayang gawin yun. Ayokong manakit ng kahit na sino.
Basta ang sinabi ko lang sa kanya ay hindi ko siya gusto at wag na niya akong kulitin. Oo, nakita ko na nasaktan siya doon sa mga sinabi ko. Pero hindi ko naman sukat akalain na aabot yung galit niya sa pambabarang. Ano nang plano mo? Baka mamaya, ipagpatuloy niya yung pambabarang pag nalaman niyang gumaling ka na. Kung juwain mo na lang kaya pre, para wala ka ng problema. Yun lang naman gusto niya, di ba? Alam mo Edwin, wala ka nang sinabing tama. Konting-konti na lang. Ipapabarang na rin kita, tingnan mo. La, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Kinikilabutan tuloy ako, oh. Siyempre, biro lang yun, no? Pero ang plano ko talaga kausapin ko siya. Tatanungin ko kung bakit niya nagawa sa akin yun. Ganun ba talaga kalala yung ginawa ko? Masama bang maging honest lang? Siguro nga pare, mas makakabuti kung kumprontahin mo na lang siya. Humingi ka ng pasensya, baka madaan mo sa pakiusap. Mga pre, baka naman pwede niyo akong samahan. Ayoko kasing mag-isa, baka kung ano gawin niya sa akin pag kami na lang dalawa. Ha? Ano? Naku, labas ako dyan. Takot ako. Baka madamay ako, no? Ayokong sumuko ng uod, tol. Mangangayayat ako niyan. Mas tama nga na mangyari yon para mangayayat ka na, Edwin. Ang laki-laki mo na, oh. Pero Paul, ako handa kitang samahan. Ang tanong, saan naman natin siya hahanapin? Hindi naman natin alam kung saan siya nakatira. Oo nga naman. Baka kung saang sulok ng bundok o kalagitnaan ng kakahuyan siya nakatira. Kung ako sa'yo, pre, dito na lang sa school para mas ligtas pa. Sa bagay, tama kayo. Tsaka para mas mapag-isipan ko rin mamayang gabi kung ano talaga yung mga sasabihin ko sa kanya. Isa-isa na kaming umuwi ng aming mga tahanan matapos ang pag-uusap na yun. Habang nakahiga ako sa aking kama, ay walang antok na dumadapo sa akin. Magkahalong takot at pagdadalawang isip ang nararamdaman ko. Tama nga kaya na kausapin ko siya? Baka kasi mas lalo lamang siyang magalit. Pero kung wala naman akong gagawin, habang buhay lang akong mangangamba sa kaligtasan ko. Sa sobrang tagal ng pag-iisip ko nakatulog na rin ako. Kinabukasan ay determinado na talaga ako. Ang paningin ko ay iniikot ko sa paligid at hayun nga nakita ko siyang naglalakad at nakatitig na naman siya sa akin. Agad ko siyang nilapitan at dahil sa paglapit ko ay napahinto siya sa paglakad. Bahagya siyang nakatingala at tumingin sa akin. Ikaw bang gumawa sa akin ng masama? Tanong ko sa kanya. Nakatingin ako sa kanyang muka na sa una ay seryoso. Pero unti-unting lumabas ang mga ngiti sa bibig nito. Tumawa siya ng nakakaloko at nagsabing, Mapapasakin ka rin sa ayaw at sa gusto mo. nakakakilabot ang tugon niya sa akin, Misteri. Naiwan na naman akong nakatulala dahil walang lumabas na salita mula sa mga bibig ko. Para akong naging estatwa ng mga oras na yun. Nanigas ang katawan ko marahil ay dahil sa takot. Halos hindi ako makatulog at ayoko nang pumasok. Wala naman akong laban sa katulad niya. Bukod sa hindi naman ako pumapatol sa babae, kahit gustuhin ko man ay mas malala pa rin yung kaya niyang gawin sa akin. Abot-abot ang nerbiyos at dasal ko araw-araw at gabi-gabi. Panay ang tingin ko sa mga parte ng katawan ko kung may lumalabas ba ng mga uod o insekto. Hindi ako matahimik noon pero tinago ko na lang para hindi mag-alala ang mga magulang ko. Ngunit makalipas ang isang linggo, isang balita ang gumulat sa akin. Linggo yun at nabasa ko lamang yun sa group chat ng mga kabatch ko. Namatay daw si Cheryl ng araw na yun.
Napagtripan daw ng mga sanggano sa aming baryo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon, Miss Terry. Para akong nabunutan ng tinik dahil yung taong maaaring magbigay ng kapahamakan sa akin ay wala na. Pero kasabay nun ay nalungkot ako para sa kanya. Kahit na alam kong siya ang gumawa sa akin ng pambabarang, ay may parte sa akin na gusto ko pa rin siyang kilalanin. Dahil ang totoo niyan ay hindi naman ako nakaramdam ng galit sa kanya. Gusto ko lang alamin kung bakit niya yun nagawa sa akin. Nasisiguro ko kasi na may kabutihan rin naman sa kanya. Baka itinatago niya lang. Kung bibigyan ng pagkakataon ay gusto ko pa rin sana siyang maging kaibigan. Pero dahil sa sinapit niya ay hindi na mangyayari yun. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay mapagbigyan yung mabasa at mai-eri ito sa inyong channel. Maraming salamat po muli at God bless you po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.